Narito ang top 10 na isda na hindi marunong lumangoy sa karaniwang paraan, o kaya naman ay napakahina lumangoy kaya mas pinipili nilang maglakad, gumapang, o tumayo sa ilalim ng dagat at sa lupa. Sa pang top 10 sa listahan ay ang Pacific Leaping Blenny. Ang maliit na isda na ito na matatagpuan sa mga mabatong baybayin ay halos permanenteng naninirahan na sa labas ng tubig. Hindi sila lumalangoy, sa halip, ikinukulot nila ang kanilang buntot at pinapakawalan ito na parang spring upang lumundag at maglakad sa mga basang bato. Sa ika-9 sa ating listahan ay ang Climbing Perched Martinico. Ang isdang ito ay kilala sa kakayahang maglakad sa lupa sa loob ng ilang oras gamit ang matatalas na takip ng kanilang hasang gills at palikpik upang lumipat ng palaisdaan. Kaya rin nilang ibaon ang kanilang sarili sa putik para mabuhay kapag tagtuyot. Sa pang-8 sa listahan ay ang Seahorse, Kabayo, Kabayohan. Kahit sila ay namumuhay sa tubig, ang seahorse ang isa sa pinakamahihinang lumangoy sa buong mundo. Ang kanilang katawan ay nakatayo at may maliit lamang na palikpik sa likod. Sa halip na lumangoy ng malayo, itinatali nila ang kanilang buntot sa mga corallay o halaman para hindi sila matangay ng agos ng dagat. Sa pang-top 7 sa ating listahan ay ang Walking Catfish. Katutubo sa Southeast Asia, ang hito na ito ay may espesyal na organ na nagpapahintulot sa kanilang makahinga ng hangin sa labas ng tubig sa loob ng ilang araw. Kapag natutuyo ang kanilang tirahan, ginagamit nila ang kanilang matitigas na palikpik para gumapang at maglakad sa lupa upang humanap ng bagong anyong tubig. Sa pang-top 6 sa ating listahan ay ang Sea Toad, Shonecops. Isang uri ng deep sea anglerfish na may bilog at matabang katawan na parang poloka. Dahil hindi sapat ang kanilang disenyo para sa malayuang paglangoy, ginagamit nila ang kanilang mabubulas na palikpik sa ibaba upang maglakad-lakad sa kadiliman ng karagatan. At sa ika-5 sa ating listahan ay ang Tripod Fishatsa. Nakatira sa napakalalim at madidilim na bahagi ng dagat, ang isdang ito ay may 3 napakahabang malabisyong binti o fin rays na umaabot ng 1 metro. Sa halip na lumangoy para maghanap ng pagkain, nakatayo lang sila ng walang galaw sa ilalim ng dagat sa loob ng ilang araw upang hintayin ang agos ng tubig na magdala ng pagkain sa kanila. Sa pang-4 sa ating listahan ay ang Frogfish. Ang frogfish ay isang ambush predator. Dahil bilugan at parang espongha ang kanilang katawan, napakahirap para sa kanila ang lumangoy ng tuwid. Mas gusto nilang gumapang ng dahan-dahan sa seabed o gumamit ng jet propulsion pagbuga ng tubig kapag kailangan nilang umabant ng kaunti. At sa pangatlo sa ating listahan ay ang Mudskipper. Ito ang itinuturing na hari ng mga isdang ayaw sa tubig. Mas ginugugol ng Mudskipper ang halos 75% ng kanilang buhay sa ibabaw ng putikan o lupa sa mga mangrove forest. Gumagamit sila ng malalakas na palikpik para maglakad, lumukso, at umakyat sa mga ugat ng puno. At ang nakakuha ng pangalawang pwesto sa ating listahan ay ang Spotted Handfish. Gaya ng kanilang pangalan, ang kanilang mga palikpik ay nagmistulang mga kamay. Matatagpuan sa Australia, literal silang naglalakad gamit ang mga kamay na ito sa maputik at mabuhanging ilalim ng dagat. Bihira o halos hindi sila umaangat sa tubig para lumangoy. At ang nanguna sa ating listahan sa top 10 ng mga isda na hindi gaano marunong lumangoy ay ang Redleaf Batfish. Ang isdang ito ay sikat sa kanyang maliwanag at pulang-pula na labi. Wala silang kakayahang lumangoy ng maayos. Sa halip, ginagamit nila ang kanilang mga pectoral fins gaya ng mga paa para maglakad at mag-scooter sa sahig ng karagatan malapit sa Galapagos Islands. At ayan po ang top 10 na listahan ng mga isda na hindi gaano marunong lumangoy. Sana po ay nagustuhan nyo. Huwag nyo po sana kalimutan na pusuan at mag-iwan ng isang like sa video na ito. Pwede rin po kayo mag-subscribe at mag-follow sa aking FB page at sa aking TikTok account para sa mas marami pang video. Salamat po sa panunood.